Amazing grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. I once was lost, but now Meron iba't ibang anggulo bakit may mga challenges sa buhay ng Kristiyano. At madalas ang challenges, kapag hindi mo na i-handle na maayos, bibigay ang iyong pananampalataya. Lalo-lalo na kung ito ay may concern sa iyong buhay na medyo sabihin natin nahihirapan ka. Kung ito may kailangan mo sa panalapi, relationship, kung minsan yun dun pinatamaan ang ating faith, kung minsan nag-wave, kung minsan parang unti-unting nawawala, nag-fade. At yung ngayong gabi, yung pag-usapan natin, yung challenges of a fading faith. Challenges of a fading faith. Ano ba yung mga paghamon? Yung challenges ng isang pananampalatayang pawala. Challenges of a fading faith. Mga pagsubok ng pananampalatayang pawala. Yan, fading. Alam niyo, meron diyang isang sikat na apostol o alagad ang Panginoon na pag pinag-usapan ng mga alagad, maaalala mo agad si Peter. Kasi sobrang tapang niya. He was the spokesman of the group. At bilang spokesman of the group, ay nadidiretsa niya minsan si Lord. Kung ano gusto niya sabihin, kaya minsan nare-rebuke siya tuloy. Pero gusto mong usapan dito ay ano yung mga nakapaloob pagka ikaw na-challenge? Bakit minsan pananampalataya mo pagka nahamon siya, ang resulta parang papunta sa pagkawala, nanghihina ka, nalalambot ka, nawawalan ka ng gana, at minsan parang ayaw mo na rin gumalaw. So bubuksan natin yung Bible natin na ano yung nangyari kay Pedro, bakit yung paghamon sa kanya ay nagbigay sa kanya ng damdamin na parang wala na to, lulubog na ako. Kasi alam niyo naman, nakalakad siya sa babaw ng tubig. Pero pagkatapos ay sabi ng Bible, nung siya lulubog na, ay talagang lumapit siya sa Panginoon. Ang gusto ko lang makita niyo rito ay, pagka ang faith mo ay na-challenge, ano ang ibig sabihin nun? When your faith is being challenged, what does it really mean? So, buksan natin ating mga Biblia sa book of Matthew chapter 14. Matthew 14:22. Immediately, Jesus made the disciples get into the boat and go on ahead of him to the other side while he dismissed the crowd. So, pinatiunan niya na yung kanyang mga alagad na nakasakay sa bangka habang pinapaalis naman niya yung mga taong kanyang pinakain. After he had dismissed them, he went up on a mountainside by himself to pray. Later that night, he was there alone. So, magdamag siya nag-iisa doon, nananalangin. And the boat was already a considerable distance from the land, buffeted by the waves because the wind was against it. So, ang dinidescribe niya, kung gaano kalaki yung alon, gaano kalakas ang hangin. Sabi ng verse 25, shortly before dawn, Jesus went out to them walking on the lake. Kaya nung bago magmadaling araw, before dawn, sumunod si Jesus. Verse 25, when the disciples saw him walking on the lake, they were terrified. Nangatakot sila. Dahil sabi nito ng Bible, it's a ghost. Multo, sabi nila. They said and cried out in fear. Kumbaga, may takot at panginginig silang sumigaw na multo, sabi nila. But Jesus immediately said to them, oy, kalma kayo, ako to. Oy, kalma, ako to. Sabi niya, take courage. It is I, don't be afraid. Ito na yung sabi ni Peter, Lord, if it's you, Peter replied, tell me to come to you on the water. Ano sabi ni Jesus? Come. Then Peter got down out of the boat, walked on the water, and came toward Jesus. So, wala natin tapusin yung hanggang verse 31 pa. Ang gusto ko lang pansinin nyo dito ay yung ang ganda ng lakad nung una eh. Nakalakad siya nung una eh, kaya lang, sabi nga ng Bible, nung mapansin niya yung hangin, napansin niya yung laki ng alon, yung lakas ng alon,
nawala yung kanyang focus kay Lord. Malinaw yun eh. The first challenge. Kasi dito, ang sabi ni Peter, Lord, if it's you, tell me to come to you. Pero nung una, akala niya ay yung naglalakad ay multo. Sabi niya, it's a ghost. Actually, marami silang sumigaw ng alagad. At habang sila sumisigaw, nangangatakot sila. Pero si Peter, sabi niya, Lord, if it's you, tell me to come to you. Ito yung lagi ko sinasabi, kung natatandaan ninyo, ang isang maganda kay Peter dito, yung bang ayaw niya maglakad, ayaw niyang bumaba doon sa bangka nang wala siyang naririnig kay Lord. Kaya sabi niya, Lord, if it's you, tell me to come to you. Ang number one, ang gulo na makita dapat natin doon sa ating pananampalataya na parang nawawala, yung tinatawag natin na word, salita, word apostrophe S, words challenge. Ito yung challenge, words challenge. Kumbaga, Lord, speak it up. Lord, sabihin mo. Lord, sabihin mong lumakad ako at ako'y lalakad. Lord, if it's you, sabi niya, tell me to come to you. Ano ang inaantay ni Peter? Ang inaantay ni Peter na lumabas kay Jesus ay yung word, yung salita. Ito yung napaka-importante na dapat makita natin habang ang ating pananampalataya ay dinadalisay, sinusubok. Kung minsan sa buhay natin, nauna ang reklamo kapag ang problema ay mabigat. Dito, kung mapansin nyo, nakalakad siya, maayos eh. Pero nang mapansin niya, sometimes there are distractions na nagiging dahilan upang ang paniniwala mo sa salita ng Diyos ay mawala. Bakit? Hindi naman talaga madali yung maglakad ka sa ibabaw ng tubig, bakit hindi pa ako nakalakad dyan. Ang sabi dito ng Bible, Lord, if it's you, tell me to come. Ang inaantay ni Peter, lumabas sa bibig ni Lord yung salitang come. Anong inaantay niya? Word. Pag walang word, Lord, hindi ako lalakad. Yun ang dapat maintindihan ng maraming Christian. Tayo, mainipin sa pag-aantay. Pwede palang i-request kay Lord yun, Lord, I have a very sensitive decision to make. And unless you tell me to do it, that's the only time I will do it. Importante may word. Kung minsan wala tayong word, tira tayo ng tira kaya pumapalpak. Lord, tell me to come to you. Di ba alam niyo naman ang sabi ng Bible, and Jesus said, come. Yung word na yun na come, yun ang salita eh. Yun ang salita ng Diyos eh. Yun ang nabigay sa kanya ng go signal. Kumusta ka? Is your faith being challenged? May word ka bang narinig kay Lord? Ano ang narinig mo kay Lord? Meron ba siyang sinabi sa'yo? Dito sabi ng Bible, Lord, tell me to come. At si Lord nagsabi ng come. So nare-request ang word. Gagawa ka ng isang maselang desisyon. I-request mo kayo, Lord, please, give me a word na pinapayagan mong gawin ko ang isang bagay na to. Lord, give me a word. Lord, give me a go signal. Yun yung tawag nating words challenge. Kaya kung isipin natin yung buhay ng Kristiyano, kaya minsan ang pagsubok natin patong-patong, hindi tayo nakapag-aantay sa word ni Lord. Anong word ni Lord? Sa'yo, anong word ni Lord sa'yo? Ikaw ba ay lilipat ng trabaho? Ikaw ba ay mag-abroad? Ikaw ba ay magre-resign? Ikaw ba ay magpapalit ng course? Anong iniisip mo? Pwede i-request ang word. Sabi ni Peter, Lord, if it's you, tell me to come. And if you have to read it, the Bible said, and Jesus said, come. Yun ang go signal niya. At anong naging resulta? Okay naman, di ba? Nakalakad nung una. Pero nung mapansin niya, nahaluan ng ibang distraction, doon yung kanyang pananampalataya ay unti-unti nawala. Kaya nga sabi sa kanya ni Lord nung sinagip siya, you have little faith. Hindi siya sinabi na wala. Kasi okay pananampalataya mo nung una, kaya lang nung na-distract ka na, lumiliit na ang pananampalataya mo. You have little faith. Sa tingin nyo, makakalakad siya kung he had only a little faith at first? Ayos ang faith niya.
Kaya nga siya nakalakad eh. Ganun ka rin naman. Ayos ka naman talaga nung una eh. Bakit ngayon parang nawawalan ka na ng belief sa Diyos? Okay na okay nung bagong Christian, okay na okay pag may answered prayer ka eh. Pero pagka yung parang hindi mo na gusto ang mga nangyayari sa paligid, parang tingin mo pinabayaan ka na ni Lord. Hindi tayo pinababayaan ni Lord kahit kailan. Kaya ito yung sinasabi ko na words challenge. Ngayong gabi, isipin mo, if you are praying to God and you are being distracted by the environment, ang dami na di-distract sa'yo, humingi ka ng word kay Lord. Humingi ka ng word kay Lord. Lord, tell me to come to you. And God said, Jesus said, come. See, yung word, nahihingi. Kaya wag ka lang mainip, antayin mong sabihin ni Lord. Kaya lang iba, wala pa yung word, nagdidesisyon na. Wala pa yung word, bumabanat na tayo. Kaya nga dito, sabi ko nga, yung challenges of a fading faith, yung papawala na pananampalataya, fading, because of a words challenge. So, ano ngayon ang iyong pinagdadaanan sa iyong buhay pananampalataya? You ask yourself, meron ka ba pinagdadaanan? Okay, kung meron, did you get a word from the Lord? Kayo ba ay may narinig na salita kay Lord bago mo yung gawin? Ano man ang sitwasyon mo ngayon, ang tanong, may narinig ka bang salita kay Lord bago mo yung gawin? Kaya dito, ang sinasabi lang natin, nahihingi kay Lord yung word. Nahihingi kay Lord yung word. Lord, tell me to come to you. Imagine sabi ko nga, who was Peter? Wow, a very seasoned and experienced fisherman. He was a good swimmer. Kaya ko naman itong languyin eh. Pero, alam niya kung gaano ka-importante yung may marinig kang word kay Lord. Lord, if it's you, tell me to come to you. Nag-aantay ka ng salita ko, magbibigay ng go signal. Sabi ng Bible, and Jesus said, come. Lumabas eh. Come. Tanongin kita, ano yung inaantay mong word kay Lord? Lumabas na. Huwag ka mapapagod na mag-antay. Kung wala pa yung word ni Lord, don't make any decision. Dito sabi ng Bible, Lord, if it's you, tell me to come to you. Nung sinabi ni Lord, come, doon na siya lumakad. Isa napakagandang paalala yun sa ating mga Kristiyano, especially tayong mga workers, mga leaders sa church. Don't make a move unless you heard a word from the Lord. Wala naman akong naririnig Nare-request ang word. Ayan, nakita nyo, Lord, tell me to come to you. Nare-request. Huwag ka maiinip. Bisa kasi, ang pinagbabasihan natin ng ating desisyon ay sarili nating timetable. Huwag yung sarili mo timetable, kundi yung timing ng Diyos. Pag timing na ni Lord yan, aayusin niya lahat yan. Kaya gusto kong makita nyo rito, words challenge. Kumusta ka? Where are you now in your faith? May part ba na sa karanasan mo para kang nagsisisi? Sa part ba ng buhay mo may mga bagay ka ba parang pinanghinayangan? Sa ngayon ba sa buhay Kristiyano mo para kang sa tingin mo nagkamali ka ng desisyon? Alam mo, ang sasabihin ko sa iyo, take God at His word. Humingi ka sa Panginoon ng word. Lord, what is your word for me? Lord, regarding this matter, ayoko mo magkamali dito. Give me a word for this. Hindi naman siya nagbibigay ng word. Ayan si Peter, na-request yung word. Lord, tell me to come. Gusto ko marinig sa iyo yun, Lord, yung word. So, ang tawag natin dito ay words challenge. Okay, punta tayo sa number 2. And number 2, ang word niya kasi ay, Lord, if it's you, challenge yun eh. Lord, if it's you, challenge. Lord, if it's you, tell me to come to you. He was asking for God's word. Lord, pag may narinig akong sinabi mo, that's the only time I will make a move. But unless you say something, Lord, I will not make any move. O sabi ni Lord, eto na. Sabi ni Lord, come. At siya nga ay bumaba ng kanyang kinalalagyan na bangka at siya nag-umpisang maglakad sa ibabaw ng tubig. Ano yung pangalawa? Sabi niya, Lord, tell me to come to you. Okay, come. Binalikan siya ni Lord. Ito yung Lord's challenge. Yan. Okay pinag-usapan natin challenges Challenges of a fading faith. Ito yung mga paghamon, mga pagsubok,
Sa pananampalatayang pawala, nagpe-faith, pawala na. Words challenge and Lord's challenge. Eto na. Wag na wag mo i-challenge si Lord. Si Lord ba naman i-challenge mo? Lord, if it should tell me to come to you, okay, come. O hindi ka pa ngayon ang magugulat siya. Lord, tell me to come. Okay, come. Sabi Lord, come. O ikaw ngayon ang binalikan ni Lord, challenge ka. Sabi ko kayo, if God will make you a sabihin na natin a project, sabihin sa'yo ni Lord, anak, di ba nagpe-pray ka sa akin ng malaking project, magandang trabaho, gusto mo ng negosyo. What if I will tell you now na it's your time? Do it now. Ano gagawin mo? Gagawin mo ba? Di ba, tinatanong mo ako, anak, kung humingi ka sa akin ng go signal, kung dapat mo na bang gawin yung gusto mong gawin? Paano ko sabihin sa iyo, it's now the right time, gagawin mo? Kaya ang mga kapatid, niyo sinasabi dito, ang pagkawala ng ating pananampalataya, bakit nagpe-fade ang ating pananampalataya? Nakakalimutan mo yung focus of your faith. The focus of your faith is Jesus at wala nang iba. Kaya lang nalilipat yun sa circumstances kasi they are obvious. Nalilipat yung pananampalataya mo sa Panginoon, yung object of faith mo, si Jesus, siya yung sentro ng pananampalataya mo. Pero nalilipat sa iba kapag ka natakot ka na sa mga distractions. Sometimes you believe the distractions more than God's instructions. Ulit ha? Sometimes we believe more on the distractions, on the worldly distractions, than the Lord's instructions. E ano ang instruction ni Lord? Come! O di come. Pero ano nangyari? Nakalakad naman siya. Ang tinunang kanya pananampalataya eh. Pero nang mapansin niya yun eh. Kasi marami tayong napapansin eh. Masyado tayong maraming napapansin. At yung maraming napapansin natin na yan, nagiging dahilan para yung pananampalataya natin maapektuhan. Ang tinutino ng faith mo, may nabasa ka lang sa Facebook na tingin mo parang ikaw pinaringgan, nawalan ka na ng gana sa pagsaserve kay Lord. May nabasa ka lang na kung ano sa Facebook, sumama na agad ang loob mo. Huwag ka magpa-apekto sa ganun. Don't be distracted by that. Pag nagkukondak ako ng training sa mga empleyado, lagi ko tinatanong, bakit ba kayo nag-apply sa work na ito? Ano bang dahilan bakit kayo nag-apply dito sa kumpanya na to? Katulad during sa interview, sabihin nila, Pastor, okay sir, para sa pamilya, kaya kami nagtatrabaho, nag-a-apply, gusto kong kumita para makatulong ako sa pamilya ko kasi breadwinner na po ako, yung tatay ko may sakit. Hindi, ako naman, kung tingin ko ay kaya naman niya, kaya ng kanyang skill, pwede sige, tatanggapin mo yun eh, aawa ka eh. At bukod doon, kaya naman talaga niya. Misa naman, may mga nagtatrabaho na tanggapin niyo na pa ako kasi kailangan ko na itong trabaho to. Meron ka mga personal na dahilan mo. Kung naman yung breadwinner kasi yung pamilya ko, anak ko, nag-aaral po. Ganun ang mga dahilan eh. Pero alam niyo, ang ganda ng una ng trabaho niya pero bandang huli. Nawawala sa ayos. Ayaw na magtrabaho, apektado na siya ng mga sinasabi ng kanyang kasama sa trabaho. Ba't ka nagpapa-apekto? Hindi naman sila ang nagpapakain sa'yo. Ba't ka nagpapa-apekto samantalang hindi naman sila ang dahilan kaya ka pumasok sa trabaho? Kung minsan ang nagdidesisyon ng ating kinabukasan, yung kasamaan mo sa work, minamarites ka, ano kayo? Kung ano pinagsasabi niya eh. Ngayon, ayaw mo na magtrabaho? Magpapalit mo na kinabukasan ng pamilya mo dahil may narinig kang gano'n? Ang tinu-tinu ng una eh. Tapos ngayon, magre-resign ka na. Ang dahilan na sino? Hindi na pamilya mo. Yung nagmamarites sa'yo. Sila na ang dahilan ngayon, kaya ka magre-resign. Isipin mo, pinagpalit mo yung magandang mong trabaho dahil sa mga apektado ka sa mga naririnig mo. Minsan gano'n ng Christian life eh. Ang tinu ng Christian life eh. Tapos bigla kang may narinig kay sister, kay brother. Ayaw mo na ngayon. Mag-serve kay Lord. Hindi ka na nga nagsiserve kay Lord. Ayaw mo na rin mag-church. At ayaw mo na rin mag-church. Ayaw mo na rin sigurong mag-ministry. Naapektuhan tayo ng ganun. Si Peter, ang tinu eh. Ang tinu ni Peter, pagbaba niya doon, nakalakad ng maayos. Oh. Alam niyo, kung di ayos sa pananampalataya niya, hindi makakalakad.
Ngayon, nag-respond siya sa challenge ni Lord. Sabi niya kasi, Lord, if it's you, tell me to come. Yun yung word challenge. Sabi ni Lord, come. O sige, ito yun eh. Magugulat ka pa eh. Pag ikaw pinatulan ng Diyos sa mga panalangin mo, magugulat ka pa eh. Naku. Ang dami ko pong kanyang karanasan. Napapanak ko na lang ako. Naku. Naku, sabi ko. Why? Kasi kung minsan, akala natin yung prayer natin tayo lang nakakarinig. Alam ni Lord yung prayer mo eh. Alam ni Lord eh. Kaya kapag pinayagan niya ang isang bagay na nangyayari sa iyo, may kinalaman doon yung mga prayer request mo sa Kanya. So dito, Lord's challenge. Sabi ni Lord, come. Okay, tanongin kita. Ano yung mga pinag-pray mo kay Lord na ngayon i-challenge ka ni Lord na gawin mo na? O sige, umpisahan mo. Lord, alam mo Lord, gusto ko magkaroon ng sariling coffee shop eh. Go! Paano ka ngayon? Lord, alam mo gusto magbukas ng sari-sari store eh. Sige! Naku, ikaw ngayon matataranta. Are you ready with God's answers to your prayers? Kaya sabi niya dito, Lord, if it's you, challenge niya yung kay Lord eh. Sabi ni Lord, come. Di ka naman na-challenge. Ito yung Lord's challenge. So ano mga challenges ni Lord sa'yo? Habang nananalangin ka, ano ang mga nire-remind sa'yo ni Lord? Anak, di ba prayer mo na magkaroon ng business? Gawin mo na. Lord, wala pang ganito, wala pang, di ko? Ikaw ngayon may problema, ang dami mong excuses. Si Lord, alam mo, hindi yan papayagan ni Lord pag alam niyang hindi ka magtatagumpay dyan. Lalo-lalo na kung pinuno mo yun ng panalangin. Sabihin mo, Lord, tell me to come to you. Lord, if it's you, tell me to come to you. So, okay, sabihin, Lord, come. Ayan. Paano ka na ngayon? What are your prayers? That God is telling you now, go. Ano yung mga challenges mo na kaya hindi mo makita ang mga pagsagot ng Diyos kasi ayaw mo simulan. Simulan mo. Kung may katabi ka dyan na kapatiran, kalabitin mo sa ilong. Sabi mo, simulan mo. Simulan mo na. Sina-challenge mo si Lord, Lord, if it's you, tell me to come. Sabi Lord, come. Tapos ka na yun. Ngayong gabi, gusto ko lang i-confirm sa iyo kung may pinagpe-pray ka, this is the right timing. God is telling you to do it now. Ito ba ay may kinalaman pang pamilya, trabaho, negosyo? God is telling you now, do it now. Respond to God's challenge just like Peter. Sabi ni Lord, okay, come. Umurong ba siya? Nag-respond. At nakaranas siya ng kakaibang karanasan sa kanyang buhay. Sipin mo, swimmer siya eh. Ngayon, walker na. Nakalakad na sa ibabaw ng tubig. Nakanakita ng ganun. Kaya gusto kong pansinin nyo lang na itong si Peter ay challenge siya si Lord. Pinatulan ni Lord yung challenge. Baka pag pinatulan ni Lord yung challenge sa kanya, hindi ka papatula. Si Peter nag-respond. Kaya nga nakalakad eh. Ang question ko, are you willing to respond? Gusto ko Lord mag-apply sa isang malaking kumpanya, Lord. Narinig ka ni Lord. Lord, kung kalooban mo, Lord, gusto kong mag-apply sa ilang kumpanya. Sabi ni Lord, sige, mag-apply ka na ngayon. Mag-submit ka na ng resume bukas. Well, Lord, baka ikaw ngayon na nahihirapan, mag-desisyon. So, bakit merong faith na fading? Ano yung mga challenges? Hindi mo alam, nakapasok sa loob na yan, yung Lord's challenge. Una, yung Word's challenge, tapos yung Lord's challenge. So, nakalakad na siya. Ano nangyari? Basahin natin Punta tayo sa pangatlo. Sabi ng Bible dito, verse 30. But when he saw the wind, he was afraid and beginning to sink. And then he cried out, Lord, save me! Anong ginawa ni Lord? Immediately, sabi ng Bible, Jesus reached out his hand and caught him. Ano sabi niya ngayon? You of little faith. Ba't lumiit na? Pawala na eh. Yung faith niya na ginamit niya nung una kung paano siya nakalakad ng maayos, I'm telling you, hindi yung little faith. Hindi ka makakalakad sa ibabaw ng tubig kung little ang faith mo. Ibig say, ayos yung faith niya. Kaya lang, naging little yung faith. Parang paubos na, parang napawala na nung mapansin niya yung hangin at alon. Na-distract siya. Kaya, ang alam niya,
Yung nagpalakad sa kanya, si Jesus, tinawagan pa rin niya. Bahala na. Bahala na kung ako ay sasagipin ni Jesus. Pero sa pagkakataon to, siya lang ang pwede kong tawagan. At alam ni Lord, yung faith niya little na lang. Hindi na hinayaan ni Lord na maubos yung kanyang faith. You have little faith, sabi niya. Ano yung pangatlo dito? Alam niyo yung tali, yung chord, hindi yung tipahan, hindi yung sa gitara na tipa. Chord, C-O-R-D apostrophe S. Ito yung chords challenge. Ito lamang yung tanging nagpapaugnay sa kanila. Ang nagpalakad sa kanya, si Jesus. Nung lumubog siya, naalala niya si Jesus. Pero that time, yung faith niya paubos na. Yun na lang ang tanging nag-uugnay sa kanya, yung kanyang pananampalataya na yun. Kaya nung siya papalubog na, ano ang sigaw niya? Lord, save me! Yun ang sigaw niya. Yun na lang ang tanging nagtutugtong yung faith niya na paubos na. At least, alam niya kung kanino siya lalapit. At least, hindi niya muna hinayaang maubos ang pananampalataya niya bago siya tumawag sa Panginoon. Alam ni Lord yung status ng faith niya eh. Grabe, okay na okay ka Peter kanina eh. Yung tali niya ng kanya pananampalataya paubos na. At nakita ni Lord John, grabe, mauubos na yung faith niya. Oh. You have little faith. Yung faith niya, kung maliit yun, hindi yun makakalakad ng maayos sa una pa lang. Pero nung na-distract siya, naapektuhan yung faith, nag-fade. At naging dahilan para siya lumubog. Nung lumubog siya, sabi niya, Lord, save me! Yun na lang, Lord, ang pwede kong gawin na tumawag sa iyo. Kaya maliit man yung faith ko or ano man ang status mo yun, Lord, dahil ako mapalubog. Wala ko yung magtatawagan kundi ikaw lang. Kaya nga sabi dito ng Bible, niyo, immediately, sabi niya, Jesus saved him. Bakit immediately? Hindi na ni Lord maubos yung pananampalataya niya. Isipin mo, immediately Jesus saved him. Hindi na ni Lord na maubos yun. Gusto ni Lord manatili yung cord ng kanilang ugnayan, yung kanyang faith. At dito, alam niyo, pinanood ko to sa YouTube. As sinagip ni Jesus si Peter, muling nakalakad si Peter. Tapos sila ay naglalakad papunta doon sa bangka. Hinatid pa niya sa bangka. Sila ay naglakad pabalik doon sa bangka. Ang gusto ko lang sabihin ay yung napakagandang pagmasdan na si Jesus, hinahatid niya si Peter papunta sa bangka. Alam niyo, gusto kong sabihin dito, no? Kumusta yung faith mo? Paubos na ba? Is your faith draining? Is your faith drifting? Paubos na ba yung faith mo? Buti si Peter may konti pa eh. Kung baka mayroon pang isa pang hibla ng pananampalataya na nag-uugnay sa kanila eh. How about your faith? Okay ka ba yung faith mo? O paubos na rin? Sabi niya, you have little faith. Ikaw na napakaliit na yung pananampalataya. Ikaw ba yun? You have little faith? Basahin natin yun. Immediately, Jesus reached out his hand and caught him. You have little faith. Why did you doubt? Bakit ka nag-alinlangan? So, nakaka-apekto talaga yung mga distractions sa paligid. Kaya ang gusto kong sabihin dito is, kapag ang faith mo na-challenge, pag-aralan mo, saan ba ako pumapasok? Anong kategorya ng aking pananampalataya ang apektado rito? Is it because of the chords challenge? Yung huli? Yung Lord's challenge? O itong number 1, yung words challenge? Magmasdan mo ito mabuti kasi alam nyo, God is expecting us to become overcomer. Hindi matetest ang ating pananampalataya kapag walang mga pagsubok. One good thing is, it's a promise of the Lord. Pangako ng Diyos yan na kung ikaw man ay mahihirapan, tawag ka sa akin. Sabi niya. At ipapakita ko sa iyo ang mga malahi-malang bagay na hindi maabot na ipaunaw. Ngayong gabi, isipin mo, how's my faith? Ubus na ba yung faith ko? Okay yung faith ko nung una, bago akong Christian eh. Kung kailan naging walker ako, parang apektado yung Christian life ko, parang paubos na. Please don't. Wag.
Kaya sabi ni Lord, sabi ni Peter, Lord, save me! Immediately, hindi na yan, maubos yung faith mo eh. You have little faith. Sige, hanggat may kukunti pa dyan, halika. Inabot siya ni Lord eh. Hanggat may kukunti pa dyan, halika. Dito makikita niyo na si Lord, hindi talaga pinabayaan si Peter. God knows every moment of our lives. Alam niya if your faith is fading, kaya sasaluhin ka niya eh. Pag ang faith mo paubos na, sasaluhin ka niya. Ulitin ko ha, kapag ang pananampalataya mo ay parang paubos na, sasaluhin ka niya. You have little faith, paubos na eh. Gagahiblan na lang yung cord na nagdudugtong sa kanya. Yung nagpalakad at sumagip, iisa lang. Kaya lang nabago ang kanyang pananampalataya dahil sa distractions. So dahil may mga challenges sa paligid, maraming mga pagsubok, bilang tao, naapektuhan din tayo. Ang maganda lang dito, naintindihan mo na may mga challenges pala. At ang challenges na yon, dapat mag-respond ka. Nung sinabi ni Lord na, come, and Peter walked. Pag sinabi siya ni Lord, anak, okay, sige, what will you do? Are you going to respond? Susunod ka ba? Huwag mo hayaan maubos ang pananampalataya mo. Sa alam na alam ni Lord, you have little faith. At agad-agad siyang inabot ng Panginoon. Okay? Conclusion tayo. Ano ang conclusion ng ating mensahe? Mensahe ni Lord ngayong gabi. We are twice armed when we fight with faith. Ibig sabihin, kung baka sundalo, parang dalawa yung baril mo. Twice armed. Kapag ka ikaw ay lumaban sa buhay na ito na may pananampalataya. Bukod sa may kaalaman ka tungkol sa Bible, may kaalaman ka tungkol sa Diyos, alam mo siya mabait, alam mo niya hindi kanya pababayaan, pero iba pa, yung ikaw ay may pananampalataya sa Kanya. Para ang dalawang baril mo. Alam mo ang salita ng Diyos, at bukod sa alam mo ang salita ng Diyos, may pananampalataya ka sa Diyos, para kang twice armed. So, ang Kristiyano na nananampalataya sa Panginoon kahit na dami pagsubok, he is twice armed when he fights with faith. Amen? Magandang gabi sa lahat. Welcome sa ating Wednesday. Amazing